Umakyat na nga po kasi sa 23 yung bilang ng mga nasawi sa gitna po ng sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo at ng hanging habagat. Ayon po sa NDRRMC, 17 na po ang tinutuloy na sugatan habang isa ang patuloy pa rin pong nawawala o hinahanap. Nasa halos 25,000 po na individuals ang nanatili pa rin ngayon sa mga evacuation centers. Aabot sa halos 3.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga infrastructure, habang halos 700 million pesos naman po ay talagang damage doon or loss sa sektor po ng agrikultura. Nakita ko yung sa Baguio kanina, yung picture ng Philippine Star, yung mga gulay na nasayang. Sayang yun. Oo, Dinump kita na din lang yun po. eh. Oo, dahil hindi na mapapakinabangan. Sayang po. So, nasa around 700 million po nationwide yung naging epekto sa agriculture. Patuloy pa rin pong nagpapaula ng hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahilan para bumigay ang isang dike yan po sa Tarlac. Nakikita nyo sa inyong video. Sa may Dinalupihan, Bataan naman po tayo pumunta. Nagmisulang ilog ang ilang lansangan at sakahan sa naturang probinsya dahil sa bahang dinulot ng mga umapaw na ilog. Pinasok ng baha ang ilang bahay sa Aguilar, Pangasinan. Kaya ang iba sa kanila ay pinag-evacuate na bilang paghahanda, Chiki, just in case ka na medyo bumuhos pa ulit, hindi pala ulit, expected na nabubuhos ulit hanggang magdamag po. Kaya talaga, paano nyo masasabi na nakakalimutan ang flood control scandal? we're not forgetting Hindi talaga nakakalimutan dahil tuwing umuulan, kahit nga ambon lang, pero nararamdaman natin yung mga baha, yung mga traffic. Yeah. Na syempre napapaalala sa atin, halos araw-araw naman yun, lalo na yung traffic.